Pinalaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang lalaki na may hawak na kutsilyo at isasaksak iyon kay Charles. Pero mabilis ang galaw ng binata. Naagaw agad nito ang kutsilyo sa kalaban sabay gilit sa leeg nito. Tumingin ako kay Pam at Andy. Nakita ko na ikapaglaban na ang mga ito. Sobrang bilis ng mga kilos ng dalawang tauhan ni Charles at sanay na sanay sa pakikipaglaban. Kahit maliit lamang space dito sa loob ng elevator, kayang-kaya nilang makipaglaban. Gumaling muli ang tingin ko kay Charles. Sobrang liksi din ang pagkilos nito. Halos hindi ko masundan ang bawat galaw nito na parang nanonood lamang ako ng isang action movie. Wala nang hininga na bumagsak ang mga kalaban ng mga ito. Saktong bumukas naman ang pinto ng elevator at lumabas kami, pero kumuha ng baril si Pam at Andy. Diyos ko, dahil naririnig ko na naman ang mga putok ng baril sa labas ng hotel. Papalabas na rin kami ng gusali at nakikita ko ang mga tauhan ni Charles na nakikipaglaban na. Pansin ko rin may kinuhang maliit na remote si Charles at pinindot iyon sa gitna. Napahawak tuloy ako kay Charles dahil sa isang malakas na pagsabog. Bigla akong tumingala at nakita kong nag-aapoy na ang itaas ng hotel kung saan kami pumunta kanina. Demonyo ka, Burlington! Sigaw ni Mr. Zapata. Nakita ko mabilis itong susugod kay Charles. Hinila naman agad ako ni Charles patungo sa likod nito. Mabilis nitong nasalag ang pag-atake ni Zapata. Ikaw ang demonyo! Sagot ni Charles. Mabilis na itinaas ni Charles ang paa at magkakasunod na sipang ibinigay nito kay Zapata. Isa pang suntok sa sikmura ang binigay ni Charles sa katunggali nito. Nakita kong kumuha ng kutsilyo si Charles at walang babalang lumapit kay Zapata. Sabay saksak sa hita nito. Biglang tumingin sa akin si Zapata, pero napahiyaw itong muli dahil sinaksak ulit ito ni Charles. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong titingnan ang asawa ko! Sigaw ni Charles. Demonyo ka, Burlington! Baliw ka na siguro! Sigaw ni Zapata. Sinipa pa ito ni Charles sa muka. Dalhin sa hideout at pahirapan ninyo! Galit na utos ni Charles sa mga tauhan nito. Opo, Lord. Tugon ng mga tauhan nito. Let's go, honey. Nagugutom na ako. Wika nito sabay halik sa labi ko. Agad ko namang inawat ito. Nakakahiya. Kahit saan na lang kasi ito nangahalik. Ganoon talaga kapag nagugutom ako, honey. Kahit saan na lang. Bulong nito. Sabay halik muli sa aking leeg. Diyos ko, ang kulit talaga ng lalaking ito. Inalalayan pa akong pumasok sa loob ng kotse pero lumaki ang mata ko nang bigla nitong pisilin ang bot ko kaya masamang tingin na ibinigay ko rito. Pumanihin, honey. Nagugutom na talaga ako. Nakangisi nitong wika. Nakasimangot akong pumasok sa loob ng kotse at sumiksik sa pinakadulo ng upuan. Mabilis itong pumasok sa loob ng sakyan at lumapit sa tabi ko. Maigpit itong yumakap sa akin sabay amoy nito ng buhok ko at leg ko. Ang bango pa rin ng honey ko. Huwag kang pasaway, Charles. Bulong ko rin dito. Naku, mabuti na lang talaga at may harang at hindi nakikita ng driver nito ang mga pinaggagawa ni Charles. Hindi naman nagtagal ang biyahe namin at nakarating kami sa bahay nito. Napangisi ako nang maalala ko kung papaano ako dumaan sa bintana ng CR nito upang makatakas lang dito. Ang daming bahay ng lalaking ito, puro mga mansyon pa. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa kusina upang kumain. Meron na palang nakain na pagkain sa lamesa. Pinaglagay pa talaga ako ni Charles ng pagkain sa plato. Nangya naman bakit ba kinikilig ako? Ang sweet naman kasi nito, kaso bastos lang talaga. Honey, let's eat, he said. Tumingin ako rito. Pansin ko kasing nakatitig ito sa akin. What? React ko dito. Ngumisi lamang ito sa akin sabay labas ng dila nito at pinaikot sa labi nito na parabang nangaakit ang lokong lalaki. Umiwas tuloy ako ng tingin nito. Parang pinagpawisan ako doon Ano nangyayari sa akin? Nahahawa na ba ako sa kahalayan ng utak ni Charles Burlington? Hindi ito maaari. Nakakahiya. Kumain na lamang ako pero ramdam kong panay ang sulyap sa akin ni Charles. Ayokong tumingin dito. Baka inaakit lamang ako ng walang hiyang lalaking ito. Nakita kong merong inilagay na salad sa lamesa si Manang. Thank you po. Nakangiti ko sabi kay Manang. Ngayon ko lamang ito nakita. Pansin kong ngumiti ito sa akin. Kumuha ko ng salad. Wow, ang sarap Namimiss ko tuloy kumain ng matamis. Halos maubos ko nga ang salad. Ngayon ko lang naalalang meron nga pala akong kasama at kasabay kumain. Tumingin muli ako kay Charles. Nakatingin ito sa akin at pansin kong tapos na itong kumain. Do you want?
Tanong ko rito, baka isipin itong matakaw ako at hindi ko ito binigyan. No, ibang gusto kong kainin, honey. Wika nito. Namula ako sa sinabi nito. Pansin kong nakatingin ito sa labi ko. Nagulat ako nung gumapang ang kamay ni Charles patungo sa bato ko at ang bilis nitong gumalaw. Dahil nakalapat na yung labi nito sa labi ko at mariin na akong hinahalikan. Ang sarap at ang tamis ng labi mo, honey ko. Wika nito. Bigla tuloy akong tumayo. Shit, parang nag-iba ang pakiramdam ko. Kailangan ko maligo. Kausap ko sa aking sarili. Punta muna ako sa kwarto. Nauutal na wika ko. Uminom ka muna ng tubig, honey. Hindi ka pa nga umiinom. Wika nito. Nakita kong kinuha nito yung baso na may lamang tubig at binigay sa akin. Salamat. Kabadong sabi ko. Lumakad na ako upang umakyat nang humarang ito sa daan ko. Bakit mo ka nagmamadali ka, honey? Tanong nito. Maliligo lang ako. Mainit kasi. Pinagpapawisan ako. Wika ko. Biglang hinawakan nito ang noo ko. Wala ka naman pawis, honey Ang lamig nga ng noo mo. Mali naman yung sinabi mo, honey Dapat sinabi mo, nilalamig ka at kailangan mo magpainit. Bulong nito sa may tenga ko. Lumayo ako dito at ngumiti ng alanganin. Sige na, Charles. Pupunta na ako sa silid. Paalam ko dito. Pero humarang pa rin ito sa daraanan ko. Mamaya ka na pumunta ng kwarto, honey. Mag-usap muna tayo. Bulong nito sa akin. Itunulak ko ulit ito. Ano ka ba? Pupunta pa nga ako ng CR. Wika kong kinakabahan. Okay, samahan na kita, honey. Wika nito. Huwag kang pasaway, Charles. Hinawakan ko ito sa leeg. Hindi ko naman sinakala. Hinawakan ko lang ito. Nakakainis kasi. Oh gosh, honey, sige pa. Hawakan mo pa, honey. Wika nitong umuungol. Bigla kong inalis ang kamay ko sa leeg nito at marahan ko itong itinulak at mabilis na tumakbo palayo rito. Hey gosh, masyadong mahali ang bibig ni Charles. Nahahawa na ako dito. Kakainis lang. Pagpasok sa kwarto, sa CR agad ako pumunta. Kailangan ko maligo, baka sakaling mawala ang init ng katawan ko. Mabilis din ako naligo, baka kasi biglang pumasok si Charles. Paano kaya ako makakaganti kay Charles sa pagtali niya sa akin kagabi? Marami ng kasalanan ng lalaki ito sa akin Bulong ko. Lumabas ulit ako ng silid. May naisip kasi ako at sure akong galit na galit si Charles sa akin. Oras na magawa kong aking maitim na plano laban sa kanya. Hey Pam, bati ko sa tauhan ni Charles. Sobrang humahanga ako dito. Kahit babae ito ang galing makipaglaban. Oh, ikaw pala Mrs. Burlington. Wika nito. Ngek, huwag mo akong matawag-tawag na Mrs. Burlington. Hindi ko naman asawa si Charles. Wika ako rito. Mrs. Burlington, magiging asawa ka na rin naman ni Lord. Ilang buwan na lang. May mga bagay-bagay lang si Lord na tinatapos. Tsaka diba, pumirma ka na? What? Wala akong pinipirmahan Kaila ko. Ang aking pagkakaalam ay meron kang pinirmahan, Mrs. Burlington. Nakangising wika nito. Pinatatawa mo naman ako, Pam. Huwag kang mag-joke. Hindi nakakatuwa. Ngumisi lang ito sa akin. Manang-mana talaga sa amo nito. Parehas may hangin ng utak. Kaya hindi na ako magtataka sa mga ito. Pam, meron ka bang posas? Tanong ko rito. Meron po, Mrs. Burlington. Mukhang meron kang lalagyan ng posas Wika nito nang may pagtataka. Meron nga. Gaganti lang ako. Pwede mo pahiram ako? Tanong ko. Oo naman, Mrs. Burlington. Papahiramin kita. Meron ka pa bang kailangan? Sabihin mo lang at tutulungan kita. Wika nito. Kailangan ko ng alak. Yung hard. Pabulong kong wika. Okay, Mrs. Burlington. Akong bahala sa alak mo. Kailan mo ba gagawin ang balak mo kay Lord? Nakangising tanong nito sa akin. Mamaya sana. Alis pa kayo mamayang gabi? Tanong ko rito. Wala naman po kami pupuntahan mamaya, Mrs. Burlington. Tugon nito. Napangisi ako sa aking binabalak. Umanda ka sa akin, Charles Burlington. Sisiguraduhin ko makakaganti ako sa'yo. Hey honey! Bigla ko napatingin kay Charles. Papasok ito ng kabahayan. Agad na lumapit ito sa akin sabay halik sa labi ko. Inawat ko ito dahil nakakahiya kay Pam at Andy. Nakita kong ngumisi sa akin si Pam. Napatingin din ako kay Andy.
Umiiling lang ito habang nakangiti. Diyos ko, nakakahiya. Pasaway talaga itong lalaking ito. Punta lang muna ako sa kwarto. Paalam ko rito. Okay, honey. Meron lang kami pag-uusapan. Wika ni Charles. Umakyat ako sa kwarto at naghanda sa aking gagawin mamayang gabi. Makakaganda rin ako sa'yo, Charles Burlington. 8 o'clock in the evening, naganda ako sa aking binabalak. Nakita kong busy ito sa kanyang laptop. Honey, come here. Ako na magsusuklay ng buhok mo. Wika ni Charles. Ako na lang po, Mr. Burlington. Wika ko rito. Hindi na naman na ito nangulit pa at mukhang busy din kasi ito. Kailangan ko lumabas upang kunin yung alak. Mabuti na lang at nakuha ko agad ang posas kanina kay Pam. Agad ako lumapit sa pinto upang lumabas, ngunit ramdam kong kinakabahan ako sa aking gagawin. Honey, saan ka pupunta? Tanong ni Charles. Kukuha lang ako ng tubig. Paalam ko rito. Ako na lamang ang kukuha, honey. Wika nito. Ha? Nakuha ko na lang. Meron ka pang ginagawa. Hindi naman ako tatakas. Wika ko. Ako na lang, honey. Wika nito. Tumayo na ito. Lumapit pa nga sa akin at tinalikan pa ako sa labi bago lumabas ng silid. Nakakainis naman. Bakit ba ang lakas ng pang-amoy na lalaking ito? Honey, uminom ka rin ng tubig. Wika nito. Kinuha ko ang tubig at pinilit ko talagang uminom kahit hindi naman talaga ako nauuhaw. Ako na lang magdadala nitong baso sa ibaba, Charles. Wika ko. Ako na lang magdadala, mami, honey. Wika nito. Nakita ko din na inilock na nito ang pinto. Anak ng tokwa naman, hindi pa ako nakakalabas. Nakasimango tuloy ako nahiga sa kama. Matulog na tayo, honey. Bulong nito, sabay yakap sa akin. Ang maitim kong bala kay Charles naging palpak pa. Nakakainis naman. 7 o'clock in the evening, tingin ko sa watch kong suot. Naganda na ako sa aking binabalak at baka biglang dumating si Charles. Ayoko nang maging palpak na naman ang aking plano. Pumukas ang pinto ng silid namin at pumasok si Charles. Ito ang ayaw ko dito kay Charles. Grabe kung makatingin sa akin. Para akong kakainin ng buhay. Hey honey. Pagtawag nito sa akin sabay halik sa labi ko. Tumaas din ang kamay nito sa mukha ko at tinaplos ito. Kumain ka na, honey? Tanong nito. Hindi pa. Wala ka sa akong kasabay. Wika ko rito. Kumain muna tayo, honey. Nagugutom na rin ako. Bulong nito at sabay halik muli sa labi ko at gumapang pa ang kamay nito sa likod ko. Marahan ko itong itinulak. Akala ko ba'y kakain tayo? Bulong ko rito. Kumakain na nga tayo, honey. Wika nito. Ang dami mong alam, Mr. Charles. Bumaba na tayo dahil nagugutom na ako. Wika ko rito. Okay, honey. Sa ibaba na tayo magkainan. Bulong nito sa akin. Yun no, umatake na naman ang bastos ng bibig ng lalaking ito. Kumain na tayo, honey. Wika nito. Nakita ko ipinaglagay din ako ng ulam sa aking plato. Naman bakit ba ako kinikilig? Tapos na ako kumain nang bigla akong tumingin sa aking katabi. Nagulat pa nga ako dahil nakatingin dito sa akin. Ano na naman kaya naglalaro sa utak nito? May problema ba, mister? Tanong ko rito, ngunit hindi ito nagsalita. Nakatitig lamang ito sa akin, ngunit pansin kong may namumuong pagnanasa sa loob ng mata nito. Tumayo na lamang ako upang iligpit ang aming mga pinagkainan. Pumunta ako sa lababo upang ilagay doon ang mga plato. Naguhugas ako ng kamay nang merong lumapit sa likuran ko at yumakap. Honey, ang sarap mong gahasain at ang sarap mong titigan. Bulong nito. Shit, kailangan ko nang gawin ang aking binabalak. Kaya humarap ako rito. Alam kong mali ang ginawa kong pagharap dito. Baka kasi bigla akong gahasain ito Ngunit ito lamang ang tanging paraan upang maisagawa ang plano ko. Bigla akong kinabahan ang ramdam kong buko nitong bigla na lang gumalaw nang humarap ako rito. Mas nagulat ako nang bigla akong halikan sa labi ko. Marahan ko itong itinulak. Huwag kang pasaway, mister. Baka kasi mayroong pumunta dito sa kusina at makita tayo. Nakakahiya. Bulong ko. Ngumisi lamang ito sa akin. Nagmamadali akong umalis sa harap nito. Agad akong pumunta sa kwarto. Sa totoo lang ay kinikilig ako sa mga ginagawa ni Charles sa akin. Naman baka bigla akong mahulog dito. Mabuti sana kung sasaluhin ako nito. Kawawa naman ang katawan lupa ako kung sakaling mahulog ako. Honey, maliligo lang ako. Sasama ka ba? Tanong ni Charles sa akin na makapasok na kami sa kwarto. Umirap naman ako rito at umiling. Ang dami talagang alam na kalokohan nito. Kunwari ka pa, honey, pero gusto mo naman ako samahan sa loob ng banyo.
Nahihiya ka lang eh. Wika nito habang papasok ng CR. Umiling na lang ako sa mga pinagsasasabi nito. At nang makita ko na sa loob na ito ng CR, dali-dali naman akong bumaba upang kunin ang alak. Oh, Mrs. Burlington, matutuloy na ba ang plano mo? Tanong ni Pam. Nakita ko ito sa kusina na umiinom ng tubig. Oo, sana'y hindi ako pumalpak. Wika ako dito. Sana nga Mrs. Burlington, dahil sa Lord ang taong hindi basta-basta maluloko. Wika nito sa akin. Ngumiti lang ako ng alanganin dito. Umakyat ulit ako sa kwarto at nakita ko si Charles. Mukhang palabas din ng silid. Saan ka nagpunta, honey? Galit na tanong nito. Pumunta lang ako sa kusina at kumuha ng alak. Sa-celebrate ko ang kaarawan ng alaga kong aso. Kinakabahang wika ko. Tumingin ito sa akin habang nakakunot ang noo at nakahawak pa ito sa bewang nito. Mukhang meron kang binabalak, honey ah. Wika nito. Wala akong binabalak, no? Uminom na lang tayo. Minsan lang ako magyaya sa'yo, tatanggihan mo pa ba? Wika akong kinakabahan. Okay, basta sa akin mo lang gagawin ang pagyayang uminom, honey. Wika nito. Sabi ko nga sa'yo, ngayon lang ako magyayang uminom, mister. Wika ako dito. Good. Wika nito. Pumunta muna ako ng CR upang maligo. Hindi naman ako nagtagal sa loob at baka mainip si Charles at baka tulugan ako. Mukhang busy pa ito sa laptop nito. Nagbihis lang ako ng pantulog na dress na hanggang hita ko ang haba nito at lumabas ng dressing room at lumapit dito. Umupo ako sa tabi nito upang umpisahan ang aking plano. Nakita kong itinabi na nito ang laptop at kinuha nito sa akin ang hawak kong suklay at ito na nagsuklay ng buhok ko. Naman oh, bakit ba pinakikilig ako na lalaking ito? Kausap ko sa aking sarili. Mag-umpisa na tayo, honey. Hindi kaya kagahasain mo ako, honey? Tahasang wika nito. Puro kakalukuhan, mister. Wika ako dito. Bakit 2 glass pa, honey? Isa na lang ang gamitin natin baso. Bulong nito sa akin sabay halik sa leeg ko. Sige. Kinakabahan na wika ako dito. Nilagyan ko ng alak yung baso. Mister, ikaw munang uminom. Wika ko dito sabay abot ng baso na merong lamang alak. Mukhang ang dami mo inilagay, honey ah. Parang tingin ko ilalasangin mo ako. Wika nito. Hindi ah. Grabe ka naman mag-isip. Nakasimangot kong wika dito. Napangisi ako na makita kong ininom na rin ito ang alak. Mukhang magandang kalalabasan ng aking plano ah. Kausap ko sa aking sarili. Naglagay din ako ng alak para sa sarili ko. Sana'y huwag akong malasing. Ano ko pa sa isip. Honey, bakit parang ang konti na inilagay mo sa baso mo? Puna sa akin ni Charles. Ha? Marami na nga ito. At saka babae naman ako kaya ayos lang na ganitong konti lang inumin ko. Ikaw lalaki ka. Alam ko sanay kang uminom. Wika ko. Parang lugi pa rin ako, honey. Napaghahalataan na kita. Meron ka bang maitim na balak sa akin? Wika nito. Kaya bigla ako napaubo lalo at umiinom pa naman ako ng alak nang magsalita ito. Ay, sumuot pa sa ilong ko ang alak. Anak ng tokwa naman oh. Bulong ko. Hey, honey. Dahan-dahan ka lang uminom ng alak at hindi ka mauubusan. Ang aking pagkakaalam, maraming nakastock na alak dito sa bahay. Wika nito. Nakita kong kumuha ito ng panyo at pinunasan ang aking muka. Hinagod rin ito yung likod ko. Okay ka na, honey? Tanong nito. Oo, ayos na ako, salamat. Wika ko. Ipinagpatuloy muli namin ang pag-inom ng alak. Nilagyan ko ulit ng alak ang baso at binigay ko dito. Honey, bakit parang mas marami na ngayon ang nilagay mong alak sa baso na iniinom ko ah? React nito. Konti lang yan, mister. Inumin mo na lang, huwag ka na magreklamo. Ako nga hindi nagre-reklamo eh. Wika ko dito. Nakailang shot na ako ng alak pero pansin kong hindi malang nalalasing si Charles. Kaya kinuha ko ulit yung bote ng alak at nilagyan ko ulit ng alak yung baso. At pinuno ko na talaga ito. Ewan ko lang kung hindi pa ito malalasing. Kausap ko sa aking sarili. Honey, puno na itong baso ah. Wika ni Charles. Inumin mo na lang, mister. Aangal ka pa eh. Sabi ko dito. Sinunod naman ito ang sinabi ko. Ininom agad ang alak. Tumingin ako dito upang malaman ko kung lasing na ito. Lasing ka na ba? Tanong ko dito. Hindi pa naman, honey. Bakit mo tinatanong? Wika nito at yumakap muli sa akin. Wala naman. Baka kasi lasing ka na. Pwede ka nang matulog. Wika ko. Ang tagal mo namang malasing. Mabilis kong wika.
Shit, ano ba yung sinabi ko? Nalinti ka na oh. Ha? Bakit hinihintay mong malasing ako, honey? Tanong nito. Ha? Wala naman ako sinabi na gusto ko'y malasing ka agad ah. Parashoot ko dito. Para kasing narinig ko sinabi mo, honey, na bakit ang tagal ko malasing. Wika nito pero hinahalikan naman na ako sa leeg. Dinadaya mo talaga ako, honey. Dahil kunti lamang nilalagay mo sa baso mo ha. Tingnan ko gusto mo talaga ako lasingin eh. Hindi kita gusto lasingin, mister. Grabe ka talaga mag-isip. Wika ako dito. Punuin mo yung baso mo, honey, para maniwala nga akong wala kang balak sa akin. Wika nitong nakangisi. Ang kulit mo talaga, mister. Wika ako kaya pinuno ko na yung baso para maniwalang wala talaga akong balak dito. Sige, honey. Inumin mo na nang mas lalo ako maniwala na wala ka talagang balak sa akin. Wika nito. Sinunod ko sinabi nito. Ininom ko ang alak ng tuloy-tuloy. Hindi ko alintana ang pait at tapang ng alak na gumuguhit sa lalamunan ko. Oh, naniniwala ka na? Tanong ko rito at itinaas ko pa ang baso sa mukha nito. Yes, honey. Naniniwala na ako sa'yo. Rinig kong wika nito. Ilang taon na bang alaga mong aso, honey? Tanong nito. Haling aso? Wala naman akong alagang aso ah. Mabilis kong sagot dito. Para kasing umiikot ng paligid ko. Kaya nga tayo nagiinom, di ba? Sabi mo kasi kaarawan ng alaga mong aso. Ha? Sinabi ko ba yun? Wala akong matandaan na sinabi ko yun. Wika ko rito. Baka nga hindi mo sinabi, honey. Mali lang ata ako nang dinig kanina. Wika nito. Bingi ka kasi. Wika ko dito. Leche, lasing na ako. Tumingin ako kay Charles. Nagdodoble na yung tingin ko dito. Pansin ko ring nakangisi ito sa akin. Lasing ka na ba, honey? Tanong nito. Hindi pa ako lasing, Charles. Ulat pang mata ko, oh. Kitang-kita pa kita. Tsaka meron pa akong gagawing plano sa'yo. Wika ako at biglang sumandal sa dibdib nito. Talaga hindi ka pa lasing, honey? Sige, inumin mo muna itong alak. Tapos, anong gagawin mong plano, honey? Dinig kong wika nito. Ha? Meron ba akong sinabing plano? Wala naman ah. Wika ako rito. Wala ba, honey? Nabingi na naman siguro ako, honey. Inumin mo na itong alak mo, honey. Dahil natagal, ay nalaon tayo. Wika nito. Kinuha kong muli ang baso na may alak at ininom ko ulit ng tuloy-tuloy. Hindi naman pinuno ni Charles ang baso. Konti lamang ang inilagay na alak sa baso ko. Sumandal ako kay Charles. Ramdam ko ring yumakap ito sa akin. Honey, bakit nga pala tayo nagsa-celebrate? Meron bang okasyon? Dinig kong tanong ni Charles. Ha? Nagsa-celebrate ba tayo, mister? Tanong ko rito. Di ba sabi mo kanina, sa-celebrate natin ang kaarawan ng aso mo? Tumawa ko rito. Wala naman talaga akong alagang aso. May plano ko sa'yo kaya niyaya kitang uminom. Walang pasintabing sabi ko rito. Talaga, honey? May plano ka sa akin? Ano naman ang plano mo sa akin, honey? Bakit hindi ko alam yun? Tanong nito. Pasaway ka talaga. Plano nga, di ba? Saka talagang hindi ko sasabihin sa'yo. Nakapikit kong wika. Labis na kasi akong inaantok. Anong gagawin mo naman sa akin, honey? Tanong nito. Lalagyan kita ng posas. Lasing na wika ko. Yung posas, honey? Saan nakalagay? Tanong nito. Doon, sa ilalim ng kama. Huwag mong kukunin yun ha. Gagamitin ko pa yun sa'yo. Wika ko rito. Okay, honey. Mabuti na lamang at sinabi mo agad ang plano mo. Nang makapaganda naman ako. Bulong nito. Ha? Wala naman ako sinasabi sa yung plano ko ah. Saka plano nga yun, bawal sabihin. Lasing kong wika rito. Wala ba, honey? Kala ko meron eh. Nabingi na naman siguro ako, honey. Pero ako, may plano ko sa'yo ngayon. Dinig ko pang wika nito. Oh, yun lamang ang tugon ko rito. Naramdaman ko na lang na lumapat na ang likod ko sa malambot na kama at meron nang humahalik sa akin. Parang bigla ako nag-init dahil sa epekto ng alak na aking nainom. Tumugon ako sa bawat halik nito sa akin. Paano ba yan, honey? Mas nauna ang plano ko sa'yo. Rinig kong wika ng lalaking kaniig ko. Umuho lamang ako dito sapagkat nilamon na ako ng antok. Nagising ako merong pumipisil sa dibdib ko. Kaya bigla ako nagmulat ng mga mata. Tumingin ako sa katabi ko. Tulog pa ito pero nakayakap ito sa akin. Kaso ang kamay nito malikot masyado.
Langya, ang sakit ng ulo ko. Ano ba nangyari? Nagawa ko ba ang plano ko? Tumingin muli ako kay Charles. Bakit wala itong posas? Anak ng toko. Bakit wala akong damit? Langya naman oh. Palpak na naman ang plano ko. Nakakainis, lagi nalang palpak ang aking plano. Dahan-dahan akong tumayo upang pumunta sa CR habang tulog pa si Charles. Bakit wala akong maalala? Ano kayang nangyari kagabi? Agad na tumapat ako sa ilalim ng shower. Wala naman siguro akong ginawa kagabi. Hindi ko naman siguro sinabi ang plano ko kay Charles. Sana lang ay hindi nga. Nakaligo na ako at nakapagbihis pero tulog pa rin si Charles. Mabuti at kahit papaano ay nawala ang hangover ko. Lalabas na lang muna ako. Tulog pa naman si Charles kaya lumakad ako. Papalapit sa may pinto. Honey, saan ka pupunta? Nagulat ako dahil biglang nagsalita si Charles. Kaya lumingon ako rito at nakita ko nakatingin ito sa akin. Honey, come here. Mamaya na tayo lumabas. May sasabihin pa ako sa'yo at isa-share ko na rin sa'yo, honey, para alam mo din. Usal nito. Kinakabahan ako na lumapit dito. Para bang merong itong alam na ikagugulat ko. Ano ba yung sasabihin mo? Tanong ko sa lalaki. Bigla itong umupo at hinila akong pahiga sa tabi nito at niyakap ako ng mahigpit. Bango naman ng honey. Bulong nito. Inawat ko ito sa ginagawang paghalik sa akin. Ano ba yung sasabihin mo, mister? Tanong ko sa lalaki. Nag-isip muna ito tumalik sa akin bago nagsalita. Tungkol sa akin na panaginipan, honey. Nanaginip kasi ako kagabi. Meron daw na isang babae nagbabalak na gahasain ako. At may plano pa pala akong iposas. Sabi nito sa akin habang hinahalikan ako sa muka at leeg. Nanigas ako sa sinabi nito at hindi makagalaw. Diyos ko po, baka alam na nito ang bala ko sa kanya. Naloko na. Ano susunod na hakbang ang aking gagawin? Honey, ano nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka na gumagalaw? Tanong nito. Kasi nanaginip din ako kagabi. Nakasapak daw ako na isang tao na nanggagahasa. Sagot ko dito kasabay ang pagtaas ng kamay ko at malakas ko itong pinadapo sa mukha nito. Nagmamadali akong bumangon sa kama at nagtatakbo papalapit sa pinto ng silid at tuluyan na nga lumabas. Tom, honey, come back here! Sigaw ni Charles, pero tuloy-tuloy lamang ako sa aking pagtakbo at hindi ko ito pinansin. Sa kusina agad ako unang pumunta upang kumain. Hindi pa halos nagiinit ang buhat ko sa pagkakaupo ng mamataan ko si Charles. Nagmamadali ang mga hakbang nito at tila may hindi magandang mangyayari. Halos mapatalon ako nang marinig ko ang malakas na pagsabog sa labas ng bahay. Damn it! Malakas na sambit ni Charles. Lumaki ang mata ko nang makita ko itong may hawak na baril. May kalaban ba na nakapasok sa loob ng bahay nito? Tanong ko sa aking sarili. Napansin ko meron itong hawak na remote at pinindot ito. At isa na namang malakas na pagsabog ang narinig ko. Dito ka lamang, honey. Wika ni Charles at mabilis itong lumabas ng bahay. Narinig ko ang mga putok ng barila sa labas. Labis akong natatakot, baka ako'y mamatay ng maaga. Lumakang mata ko nang makita ko ang isang lalaki na meron itong hawak na barila. Galing ito sa kusina at nakangisi ito sa akin. Habang lumalapit, bigla akong hinila sa braso at sapilitang inilabas ng bahay. Ano ba? Bitiwan mo ako! Hiyaw ko sa lalaki. Namataan ko sila Charles at ang mga tauhan nito na papasok sa loob ng bahay. Natigilan ang mga ito nang makita akong hila-hila ng isang lalaki. Mr. Muffilord, paano ba yan? Hawak ko magandang babae mo. Ang bungo ah. Wika nito sabay inaamoy ako sa aking buhok. Nakikita ko nag-ibang itsura ng mukha ni Charles at mukhang papatay ng tao. Kinakabahan ako lalo at nakatutok sa ulo ko ang baril ng lalaki. Baka biglang makalabit nito ang gatilyo ng baril at mamatay ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Piping dasal ko. Ano, Mr. Muffilord? Nawalan ka na ng imik. Ang bango talaga ng babae mo. Nakakaadik amoyin. Buhok pa lang aking inaamoy. Paano na kaya kung buong katawan na? Bastos nitong sambit. Tumingin ako kay Charles. Nababanaag ko ang galit sa mukha nito para sa lalaki na sa aking likuran. Kung nakamamatay ang titig ay kanina pa ito bumagsak. Napanganga ako nang mabilis na itinutok ni Charles ang baril na hawak nito. Nag-aalala ako na baka patayin din ako nito kaya naipikit ko ang aking mga mata. Narinig ko ang magkakasunod na putok ng barila. Nagulat pa nga ako nang may humila sa aking braso palayo sa lalaking may hawak sa akin. Demonyo ka, Burlington!
Sigaw ng lalaki. Alam ko may tama ito ng bala sa hita nito at doon ito binaril ni Charles. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Galit na sigaw ni Charles. Ramdam ko niyakap ako nito at tinalikan sa labi. Dalhin sa Bartolina, ang gagong iyan, at ako magpaparusa sa kanya. Utos na lalaki sa mga tauhan nito. Opo, Lord. Magalang na sagot ng mga tauhan ni Charles. Pumasok kami sa loob ng bahay ngunit panay ang yakap sa akin ng lalaki. Pero ramdam ko pa rin ang galit nito. Kahit nang makapasok na kami sa kwarto ay nakikita ko pa rin ang madilim na aura ng mukha nito. Dito ka lamang, honey. Meron lamang akong pupuntahan at babalik din agad ako sapagkat may pupuntahan tayo mamaya. Anas nito.